So hello, what's up mga boss? So yan, welcome back po muli sa ating channel July Ems. At syempre for this episode na naman natin ay ano pang gagawin natin? Syempre mag-share na naman tayo ng isang tutorial video para sa mga beginners at syempre sa mga DIYers natin. So bali sa episode natin na to mga boss, ang gagawin lang natin, i-share natin sa inyo is kung paano magkabit ng hamba ng mabilis. At hindi lang syempre basta pagkakabit yung ating tatalakayin dito. Kasi meron sa atin mga bossing, marunong magkabit ng hamba, pero ang tanong, alam mo ba yung lahat ng bagay sa pagkakabit ng hamba? So ano ba yung sinasabi ko mga boss? So dahil kapag tayo ay marunong na magkabit ng hamba, kinakailangan alam din natin kung saan yung elevation or yung reference ng height na kukuhanan natin. So wag tayong basta kabit ng hamba para hindi tayo nagkakaroon ng problema. Kasi alam nyo mga boss, kapag wala tayong kinukuhanan ng reference, ano nangyayari? Minsan yung hamba natin sobrang taas. Minsan hindi sila magkakalibet. Tapos minsan sobrang baba. Kaya anong nangyayari? Yung pinto natin laging binabawasan. Tapos isa pang nangyayari, pag sobrang baba ng hamba natin, yung ating tiling work, yung mortar natin, setting natin, masyado ng manipis. Na hindi magiging maganda sa pagdating ng panahon. So kaya naman sa video na to, tara, tuturo ko sa iyo lahat ng mga bawat bagay. Baka syempre, hindi mo pa alam to. So tara, umpisa na natin. So bali, ito na yung portion na kakabitan natin ng hamba. So sa nakikita ninyo, bago tayo mag-install ng hamba, kinakailangan make sure na eksakto yung opening natin. So bali sa opening muna, umpisa natin yung opening. So kapag ang hamba natin, for example, 80 cm, lagi tayong plus 20 cm para sa opening ng hollow blocks natin. Para meron tayong preparation para sa mortar at yung mga spec natin at syempre yung tamang setting, no? So yan, plus 20 palagi sa opening. Kung 60, 80 cm ang opening. Kung 70, 90 cm ang opening. Yan. So wag naman masyadong malaki. At yan so bago tayo pati mag-install ng hamba, make sure yung hamba natin may mga spec ng pako, kagaya nito. So sa nakikita ninyo, marami yung pako na nakabaon dyan sa ating hamba. So ang purpose niyan mga bossing, para itong kahoy natin hindi humiwalay sa semento. So kaya natin nilalagyan ng spike hanggang doon yan sa ibabaw meron. Tapos sa kabilang gilid, mas marami, mas maganda. Yan. At and then tapos pinrepair na rin natin yung ating magiging brace ng ating hamba. So yung nakikita nyo mga kahoy na yan, bali yung kahoy na yan, nakatama yan kung saan naka-plus yung ating hamba. Ibig sabihin naka-plus kung saan siya pantay, kung sa loob ba o sa labas. Gaya na nakikita nyo, ito for example, yung ating hamba sa CR ay naka-plus sa labas. So kaya naman, maglalagay muna tayo ng kahoy. Dalawa muna mga boss baba muna at saka sa taas. Para dyan natin ilalagay mamaya yung kung saan siya tatama sa hulog. Meron tayong pagsusulatan ng marking at dyan din natin siya ipapako mamaya. So para mas mabilis yung pagkakabit ng hamba natin. Tapos, dagdagan na lang natin yan mamaya sa gitna kapag okay na yung mga hamba natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung tamang pagkakabit ng hamba. Tapos, isang importante mga bossing, yung ating elevation. So ipapakita ko rin sa inyo kung saan kinukuha yung ating elevation. Kinakailangan, meron tayong pinagkukuhanan ng sukat ng bawat height ng ating hamba. So, nang sa ganon, hindi kayo nagkakaroon ng problema on the future work. So, kinakailangan lagi kayong naka 1 or 2 step forward na meron kayong preparasyon sa susunod na trabaho ninyo. So, yun mga boss, paalala ko ulit sa inyo mga boss So, bali yung ginagawa nating tutorial video na to ay para to sa mga beginners. So, basahin nyo yung title ng channel ko, July Ems Tutorial for the Beginners and sa mga DIYers sa construction work, mga baguhan, Hindi ito para sa mga marurunong na. So, papaalala ko ulit sa inyo, yung lahat ng mahilig magsabi ng basic na basic, kailangan naman, syempre, basic yung tinuturo ko. Kaya nga tayo nagtuturo sa baguhan, Hindi naman tayo nagtuturo sa mga professional na, sa mga pro, di ba? So kung magtuturo ako ng mahirap, sa palagay nyo ba, masusundan ba ng mga beginners yan? Hindi, di ba? So kaya ang tinuturo ko dito, mga basic lang.
So kaya tikilan na yung kaka-comment ng mga basic. So pag naman nagtuturo ako ng mga may hirap, yung mga nagko-comment ng basic, nawawala. So nga na, hindi na sila nakakapag-comment. Pag ako nagtuturo ng mga may hirap. So kaya tigilan nyo na yan mga bossing. Paalala ko sa inyo. Dapat dito sa construction work, alam nyo, dapat tayo sharing ng mga kaalaman natin. Tayo ay nagtutulungan. So para umangat yung ating profesyon, So para hindi tayo laging nandun sa baba. Yan. So dapat tayo gabayan lagi natin yung ating mga beginners para pagdating ng panahon may magdediretso ng ating mga nakagawi ang trabaho dito sa construction work. At ayan, sa mga mahilig magsalita ng mga basic dyan, pwede kayo sumama sa akin sa trabaho. I-message nyo lang ako mga bossing, no? So para makita natin talaga yung abilidad nyo ba kung hanggang saan, di ba? So yun mga bossing, try nyo pumasok kay July Ems para makita nyo sa personal kung paano pagtrabaho si July Ems. Ito na yung ating kakabitan ng hamba. So ngayon, bago tayo magkabit ng ating mga hamba, so kinakailangan muna ng elevation. So ito, mga boss, yung elevation na kinuha natin. So ito, napaka-importante nito sa pagkakabit natin ng hamba. So tatandaan nyo palagi yung ating elevation. So kinakailangan yung ating elevation ng ating hamba. So galing sa ating floor line, dito sa ating top floor. Ito, wrapping pa lang to mga boss ha. So hindi pa siya sa finish tiles galing. So kinakailangan galing dito sa flooring natin, kukuha tayo ng sukat na 215 cm pataas. So bali yung 215 cm, ito na mga boss yun. So kinakailangan yung 215 cm ay maging height nitong ating basyada, yung ating overhead ng hamba. So dapat dyan tumama yung 215 cm. Tapos, bakit naging 215 cm mga boss yung ating ginawang elevation? Kasi ang finish ng ating pintuan mga bossing, ang sukat niyan ay 210 cm. So ngayon, yung natitirang 5 cm, yun yung magiging preparation natin para sa tiling work natin. Yan, gumagamit tayo ng laser mga boss sa pagle-level. So para yung ating elevation, yung lahat ng hamba natin mula dun sa unit na yon hanggang dun sa kabilang dulo ay magkakalibel. So para pag nag-level tayo ng tiles, nagawa tayo ng tiling, pagdating sa tiling work natin, so levelado rin yung ating magiging tiles. So ayan mga bossing. So bali yung elevation na yan mga boss, gaya ng sabi ko, every unit kinakailangan yan yung dadalhin natin na elevation, na level para maging magkakalibel yung ating hamba. So yan, ngayon ganito ang gagawin natin mga boss. So napapansin niyo, ito nakikita niyo yung ilaw nung ating laser, ayun no. Yan yung ilaw nung laser natin. Ayun. So ang gagawin niyo lang, magsusukat kayo mga bossing ng sukat papunta dito sa itong sa ibabaw ng hamba. Susukat kayo dyan. Ang ginagawa namin para hindi tayo malito, sumusukat kami ng 1 metro. Tapos susukatan natin ng lapis, eskwalahan nyo yan. So 1 metro. Tapos itong sa level natin mga boss, yung galing sa elevation natin, sinukat namin to ng 115 galing sa flooring. Ito na yon. So kung ipa-plus natin yung 115 at saka yung 1 metrong ibinaba natin galing dun sa hamba, yung ating pinakamarking, total of 215 cm. So kaya naman kinakailangan itong laser na yan, yung level na yan, ay tumama doon sa ating inilagay na marking na 1 metro dito sa ating hamba. So para tumama yung height ng ating hamba sa 215 cm. Ayun, ganun lang yun mga boss. Tapos huhulugan nyo muna yung isang side. Papako muna yung nasa baba. Pako nyo muna yung hamba dyan. Pwedeng temporary, pwedeng i-fix. Pagkatapos, eto naman, habang tinatama nyo sa hulog, pag okay na yan, ipipix na ngayon natin yan. At pag naipako na yung side na to, mga bossing, itong kabilang side na to, pwede na rin nating ipako. Dahil may brace naman tayo, nakatama sa eskwala yan, nakatama sa sukat. So yan, kaya ito, pag naipix na natin tong isang side nung hamba, tapos tama na yan sa level, ipako nyo na yung kabilang side na yan. Tapos yan, okay na siya. Yung hamba natin, yung gitna niyan, di ba kita nyo, walang brace, so bumabaluktot. So kaya naman mamaya, dadagdagan pa natin ng brace yan.
Yan. Basta pag maghuhulog kayo, magkabilang dulo. Huwag kayong huhulog sa gitna. Kinakailangan sa ibabaw. Tapos yung pinaka ilalim. So yun dapat yung itama nyo sa hulog. So para masigurado natin nasa hulog talaga yung hamba natin. So huwag sa gitna kasi pag bukol yung gitna, so may tendency na mawala sa hulog yan. Tapos, itong side na to mga bossing, ito, yan tinuturo ko. Yan. I-double check nyo na lang din sa hulog kasi nga 'di ba tayo, kita nyo naka-plus na tayo dito sa palitada. Yung palitada natin nasa hulog na yan. Tapos yung hamba natin, yung guide ng hamba natin, ito ipinilas natin, tinapal natin dito sa pader. Ibig sabihin nasa hulog na itong mga guide natin. Pero i-double check nyo pa rin mga bossing ha. I-double check nyo pa rin na ihulog nyo or hulugan nyo para mas makasigurado tayo. So hindi masamang mag-double check. So yun mga boss, so bali isa pang pamamaraan na ginagawa namin para makita namin kung talagang tuwid itong hamba, tinatandayan namin ng bara. So yan, meron tayong barang aluminum na mahaba. Ayan yung nakikita nyo. So nilalapat lang namin dyan. Halimbawa, syempre gaya ng sabi ko, nakahulog na yung dulo, ibabaw at saka yung ilalim. Tapos, idikit nyo lang yung bara nyo sa mismong basyada. Ayan, so nakikita nyo mga boss, kita nyo, dikit na dikit, di ba? Yan, tuwid na tuwid yung ating hamba. So para kahit hindi nyo na yan tansian o i-double check sa hulog, okay na yun mga bossing. Huwag nyo kakalimutan, yung elevation natin galing sa wrapping, flooring 215 cm, 210 finish. From finish tiles, kailangan may 210 tayo or 211. And then the rest, preparation natin para sa tiling work. So yun na, pagdating naman sa CR o comfort room, kinakailangan yung hamba naman natin ay nakadrop ng 2 inches or ng 5 cm. Mas mababa itong ating hamba ng CR kaysa dito sa ating pinaka, kunyari, salas. O salas yan. O kwarto. So yung pagdating sa mga CR, lagi yung nakadrop ng 2 inches kasi may tubig dyan. So ang iniiwasan natin dyan ay yung paglabas ng tubig. So kaya kinakailangan yung preparation ng hamba natin ay mababa din. So yun halimbawa naman mga boss, for example, so wala kayong ginagamit na laser. So ang gagawin nyo lang, level hose na lang tayo. So pamilyar naman siguro kayo mga boss sa level hose. So basta ang gagawin nyo lang, same procedure tayo. Yung ginawa natin, galing sa flooring natin, dito sa ating floor line, susukat tayo ng 115 cm. Pagkatapos, susukat naman tayo ng 1 meter galing dito sa ating basyada, pababa. So yun yung lalagyan natin ng marking na 1 meter. Magkabila, 1 meter. Para yung sa level natin, ang gagawin nyo naman, mag-level kayo dito sa pader. Yan, ang gawin nyo, tansian nyo yung pinag-levelan nyo dito sa pader. Para yung tanse, itatama nyo yan dun sa ginuhit nyo na marking na 1 meter dito sa hamba. So para makuha natin yung 215 height na hinahanap natin. So ganun mga boss no, pag wala tayong ganyang laser. Level hose. Tapos double check nyo lang, pag magkakabit na kayo, level hose, yung marking nyo, kahit nakatama na sa tanse, double check nyo pa rin sa level. Lagi kayo magdo-double check. So pag ganyan nakapix na, bago nyo lagyan ng halo, double check nyo rin palagi. So para make sure, wala tayong magiging problema pag nagkabit tayo ng pintuan. So yan mga boss, so para mas matibay yung pagkakakabit natin ng hamba, ito ang ginagawa namin mga boss. May bakal. Ayan. So payo ko sa inyo, pag nag-aasintada tayo, yan ha, asintada pa lang mga bossing, tandaan nyo. Gaya ng sabi ko sa inyo, kinakailangan 2 step forward lagi tayo pagdating sa trabaho. So pag nag-asintada tayo, pag alam nyong may hamba yung lalagyan natin, yung butas na yan, may hamba tayo dyan, may pintuan, yung mga dowel na yan, iabang nyo na, palampasin nyo na yan. Nang sa ganon, merong tayong tatalian. Ayan no, so kita nyo yung mga pako natin na spike, nakatali yan dito sa bakal. So para masigurado natin na mayroong dagdag tibay na hindi basta-basta magkakrak itong ating hamba. Dahil karaniwan dyan, minsan nagkakrak yung hamba kasi nga walang mga bakal na abang. Ayan, so yan nakita nyo may mga bakal yan. Lalong-lalo na yung kakapitan ng bisagra. So yan ang kinakailangan na matibay. At syempre yung mortar nyo ay dapat sapat. So wag din yung sobrang nipis. Kasi nga wala na masyadong tibay yung mga boss. So yan, gaya ng sabi ko mga boss, huwag kayong magpe-prepare ng hamba
na mas mababa pa sa 215 cm yung height ng kanyang header. Kasi mga bossing, masama or pangit, hindi maganda yung manipis lang yung ating preparation para sa tiling work. Maliban na lang kung naka-screed na yung flooring ninyo. So siguro naman na alam niyo yung screeding mga bossing, no? Yun yung pinapantay na natin yung mga flooring natin. Pero syempre, pagdating sa mga screeding, meron tayong nararapat na proseso pagdating sa screeding. So hindi rin basta-basta mga boss yung screeding na tinatawag. So kaya kinakailangan, bago kayo gumawa ng isang bagay, alam natin. So yan mga bossing yung ating simpleng tips dito sa pagkakabit ng hamba